nadamay yung isa, oh. Oo nga, grabe. I think covered naman to ng insurance, no? Siguro So, ito naman. din tumigil, oh. Grabe. Tingnan nyo yung sasakyan, baby. Sunog din yung Oo, sasakyan. Dalawang sasakyan, oh. Ito, oh. Oh my God. Tapos yung parking niya, or yung garage niya, damay na rin, oh. Ako po. So, guys, napadaan tayo dito. Dito kasi nangyari yung sunog kagabi. Kagabi lang ba? Kagabi lang. Oh, Ano? Doon yung may cordon, baby. mama. Pero sabi, tatlong bahay daw Tatlong to, eh. bahay. Ayun, no? Sunog. Tatlong bahay na sunog. Pero dalawa. I think ito. Oo. Tapos damay. Oo, nadamay ito. Nag-autofocus, baby. Itap mo. Ayun. Hindi siya nakita. Balik tayo. Isa pa. Ayun, guys, yung bubong, oh. Sunog. Ano to? Detached house. Oh, ito na to. So, pauwi na tayong bahay. Pero dito na tayo pinadaan ng Ay, Waze. tara. Hindi, bukas ka lang. Oo, ay dito pala yung mas ano. Kasi sabi, nung taga dito, nag-umpisa yung sunog nasa likod. Ayun. Apat, nadamay yung isa, oh. Oo nga, grabe. I think covered naman to ng insurance, no? Siguro So, ito naman. din tumigil, oh. Grabe. Tingnan nyo yung sasakyan, baby. Sunog din yung sasakyan. Dalawang sasakyan, oh. Ito, oh. Oh my God. Tapos yung parking niya, or yung garage niya, damay na rin, oh. Ako po. Grabe. Ilang pamilya ang na-displace ngayon. Oh. So, buti dito ng bahay, hindi na nadamay. Wala bang nalagay sa news kung anong cost niya o bakit nasunog? Ayan. So guys, no. Ayan, binasa natin yung news kasi ito yung kumakalat nga na balita kagabi pa. Pero na curious nga kami at sabi namin ang lapit lang nito na community sa amin. So sabi sa news, nag-broke out daw yung fire sa 2-story single family home. Tapos kumalat na siya sa mga kapitbahay. And then, yung may major damage dyan, yung dalawang bahay nga na nakita nyo. And then, yung 2 other homes, moderate damage sa kanila. So, yung total na naapektuhan dyan ay 21 people. Tapos, may 2 dogs din, at least safe din na nakalabas. Pero yung isa, trinit naman for smoke inhalation. So, wala namang fatality. Yan, praise God. At least nakalabas sila. Kasi sabi, nang nakakwentuhan nga namin ng taga dito ay nagsimula yan sa likod. Like barbecue. Parang barbecue daw. Oo. Kasi kanina guys, nung nasa swimming kami ni Zion, isa kasi doon Pilipina, taga New Brighton. Kasi nakakwento ako na siya before pa. So parang naalala ko, ate di ba taga New Brighton ka? Sabi ko, di ba doon yung sunog? Sabi niya, oo, malapit daw doon sa ate niya. Sa bahay ng ate niya. So ito yung balita guys. So tas ito yung kita nyo yung bubong sira. Oh, butas talaga yun, no? Wala Ayan, na talaga. So CTV News. So all over the local news na siya. And sinabi nga dito na grabe, sunod-sunod yung nagiging sunog lately dito sa Calgary. Kasi nung nakaraang araw, ano siya, sa ano bang community yon. So nakalimutan ko na yung, meron na namang fire truck dito. Diyos ko, parang matotrauma ka.
And then last week or 2 weeks ago sa Seaton naman. So Ay, parang oo, Sito. dalawa sa Southeast, dalawa sa Northeast sa Livingston, tsaka yung isa nakalimutan ko na. So, ayun, pero may ambulance dito. So, hindi natin alam. Wala namang usok akong nakikita. Yan. So ito lang guys, so ito yung bahay namin, dire-diretso lang dito. So nasa kabilang side lang namin siya. Oo nga, lapit lang sa amin. Pero, hindi namin narinig yung mga fire truck kasi Oo. syempre doon kami sa other side. Dito daw yung sobrang daming fire truck kagabi. Yeah. Kasi, biruin nyo naman, 4 na bahay yung nadamay ng sunog. Grabe, no? Hindi ko napansin, detached ba siya? Detached. Tapos may ano siya, separate garage. Oo, tama. So, detached pa yun, Grabe, guys. oo. What more? Wag naman sana. What more kung townhouse? Kasi Oo. dikit-dikit yun, di Yung ba? problema. So, ito detached pa pero nag-spread pa siya sa neighbors. Yeah. Kaya ako guys, pag umalis talaga ako ng bahay, lagi kong sinisilip yung Lahat. lutuan namin. Kung Lutuan, baka may mga naiwan ako nakasaksak. or what. Kaya hindi mo rin masabi, di ba? Very important dyan yung mga lutuan. Oo. And then, yun nga, kung may barbecue, grill kayo, whatever, di ba? Gas line, yung mga, kahit charcoal pa yan, kung hindi nyo na tutupok ng maayos yan, di ba? Bago kayo matulog, magligpit, yun yung magiging problem. So, nakakatakot lang din kasi sunod-sunod nga yung sunog ngayon dito sa Calgary. And, ano pa, ang lapit pa ng community natin. Ayan. So, ayan, nandito na tayo sa bahay, no? So, malapit lang. Pahinga na muna tayo, guys. Hopefully, no more sunog na. At nakakatakot rin naman kung sa atin mangyari yun. Pero, syempre dito naman sa Canada or sa Calgary, may mga insurance yan. Yeah, hindi Yan. pwedeng walang insurance. Requirement yan, lalo na sa mga mortgage, Oo. ganyan. Kasi hindi ka naman papautangin ng bangko Siyempre. kung hindi insured ang iyong bahay. Yeah. Okay? Baba na muna tayo, guys. So guys, bibili lang tayo ng fire extinguisher. Kasi alam niyo naman kung ano yung mga nangyayari dito. Para mas mabuti ng safe, di ba? Ayan, so pumunta lang ako dito sa sa Home Depot. Actually, iniwan ko sila Emma sa kotse. Kasi nga, saglit lang naman to. So, bili lang muna tayo. Kahit yung maliit lang, pwede na yun. Hanapin natin dito. Nakita ko na yun dati eh. Mura lang siya, kaya baga at least pag emergency meron tayong magamit. Ito mga ganito. Ito kitchen garage, magkano kaya ito? Parang 32. Meron pa nga dito guys, 29 eh oh. Ano kaya dito yan? Home 1A. Yan, so bili lang tayo ng kahit yung maliit lang. Hindi naman importante yung malaki. Mas maganda syempre mas malaki, di ba? Pero in case of emergency lang naman, so I think pwede na siguro to. For use in kitchen, auto and marine application. Ano ba, magkano ba to? Yan. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba na to tsaka ito eh. Pares lang naman ang brand, no? Tatanong ko na lang muna to guys kung magkano, kung ito nga ba yung 32.97. Pwede na rin naman to. Meron kasi ako nakikita dito 29 eh. Hindi ko lang alam kung saan dito yan. Pero I think okay naman na to. Yeah, tanayin ko muna. So bali guys, ito na nga yung pinili natin. So 32.97 siya. Umabot siya ng 34. Yan, so ito lang siya. So yun guys, dito na tayo sa bahay. And again, ito yung nabili nating fire extinguisher, no? Ayan, pang bahay lang. Mini lang to guys, maliit lang siya. Pang in case of emergency. Yes, Ayan. so kasi syempre sunod-sunod yung Oo nga sunog ngayon. And yun research ko nga. Ayan, nalaman ko yung isa sa may-ari nung ano ba yan, 5 na na-damage.
Kasi 3 yung na-destroy, tas 2 yung na-damage na bahay sa New Brighton. Ay kakilala ko, kawork Yun. ko siya dati sa Nordstrom. Nordstrom. So, nakakalungkot lang din, no? Kasi, syempre parang feel mo connected ka rin, tas may mga anak din siya na na-displace nga. Pero, umaapaw din yung pasasalamat niya kasi guys, bumuhos din daw talaga yung donations. Tapos nagsabi na siya na stop na daw yung damit, ibigay na lang daw or i-donate na lang yun sa iba pang nangangailangan. Kasi sila daw, sobra-sobra na at umaapaw. Para na nga lang daw, nag-open ng gifts yung anak niya. Yun, parang tiniturn na lang din nila ng positive yung nangyari kasi para daw nag-o-open ng Christmas gifts. Ang dami daw kasi talagang nagbigay. Wow. So, meron na silang damit ngayon, pati na rin daw para sa winter. Kasi yun talaga yung mahalaga eh. Ubus talaga lahat, no? O, ubos. Wala daw silang nasalba. Konting things lang sa front area. So, sa may sala. Kasi nag-umpisa yung sunog nga sa back. Sa Pero likod. hindi ko na sure guys, sa pinakita nating video, pati na rin dito sa picture kasi nasa news talaga to dito sa Calgary, pati na rin sa Canada news. Yung sunog, yun nga, nagsimula siya sa likod. Kaya yung mga structure sa harap, okay pa somehow. Pero yung sa likod nga, yun, nadamay pati yung cars and then yung mga garage. Kaya kahapon nga guys, nung sinilip nga namin siya, talagang nabigla kami ni Emma. Doon sa unahan, gaya ng sinabi ni Emma, sa unahan, hindi mo masyadong mapapansin. Pero yung pagdating doon sa bubong, makikita mo butas. Ayan, oo. Meron ding mga pictures galing sa news. So, credits to the owner. Yung mga nagpo-post din talaga. Kitang-kita mo na nawala na. Kaya nga Tapos, nung umikot tayo diba sa likod, doon natin nakita. Diba guys, nakita nyo naman yung video nung umikot kami sa likod. tapos yun nga, no. Kasi ang manonote mo dito, guys, compared sa bahay na sa Pilipinas, yung mga bahay dito sa Canada, gawa to mostly of wood. Yeah. Kaya mabilis siya matupok. Like, 5 minutes, 10 minutes, Sobrang bilis lang yan. tupok na. Compare syempre kapag sementado, yan, may ano pa eh, may Firewall. time pa. Tsaka May, may or may firewall. firewall. Kasi yung area nito, walang firewall. Although detached pa sila, detached na. Pero hindi naman uso yung firewall unless napakalawak nung area mo na yung space mo talaga, hindi ka madadamay in case. Hindi kasi pag ganyan, baby, syempre yung init din kasi. Sabihin mong 2 meters yung agwat mo, yung init niyan. So, may tendency talaga mag-apoy yan. Yes. So, ito banggitin ko nga pala ulit kasi hindi ko ma-recall last time na vlog tayo kung ano-ano ba yung mga sunog na nangyari lately. So, ito, pang-apat na sunog na guys in just 2 weeks dito sa Calgary. So, September 13, ito na nga yung sinasabi natin, nagkasunog sa Seaton. So, 2 bahay ang na-destroy doon. And then, 12 residents ang naapektuhan with 1 pet lost. Namatay, So, namatay yung pet na ito. And then, September 20, a week after, nagkaroon naman ng sunog sa Livingston. Apat So, naman to, nasa guys. north to. So, 4 homes were damaged and then toddler and man were treated for smoke inhalation. Kinabukasan, ito sunod-sunod yung sunog, no? Coventry Hills naman. So, 2 homes were destroyed. Everyone made it out safely. And then ito, September 2022, yung Ito na nakita nga yan. natin, yung New Malapit sa Brighton. amin. So, 3 homes talaga yung totally destroyed, pero may 2 pa sa tabi na na-damage din. So, 21 residents naman yung naapektuhan and 2 dogs were rescued. So, in total, 11 na bahay, guys. In just a span of 2 weeks ang nasunog dito sa Calgary. And then, 7 homes were damaged and 30 Calgarians were displaced. So, yung kakilala rin nga natin ay nakikituloy pa sa ngayon. And yung nag-post din siya na naghahanap siya kung saan pwedeng mag-rent daw around New Brighton or Copperfield, yung hinahanap niya kasi dito daw yung area kung saan nag-aaral yung mga kids niya. Grabe, no? So hopefully Kawawa din naman. makahanap sila ng mauupahan sa ngayon kasi syempre wala nang mababalikan as of now. So hindi ko lang alam yung process no kung i-rebuild ba yon or just babayaran yung equivalent amount sa bank because mortgage yung karamihan ng bahay dito. So, yeah, we will see.
Pero yun, pinag-iingat nga po ang lahat ng tao dito. Syempre, just be aware na lang din Yeah. sa kapaligiran. Kasi kahit kayo, feel nyo safe yung bahay ninyo, paano kung yung kapitbahay nyo naman, Yun di ba? May makalimutan, makaligtaan. So, hindi mo masasabi. Yeah, kaya kanina talaga guys, nung pauwi na kami, nagsabi ko kay Emma, bibili tayo ng fire extinguisher. Kahit maliit mga guys, kahit maliit lang. Mabuti na yung meron tayo at least kapag may emergency nga, madali natin siyang mapatay. Yeah, actually nagkwento rin yung kawork ko kanina. Sa sa Northeast meron na naman daw kagabi. Oh, meron na naman. So, ito. Kapitbahay nila Kuya Arnold. Oh, so sunod-sunod Yes. guys hindi na namin alam. Pero sabi nga rin sa news, yung mga far areas, so ibig sabihin, yung downtown, hindi nakaka-receive ng sunog. So, sabi sa report pero yung mga nasa malalayong lugar or communities yung nasusunog ngayon. So, Yeah. sana may investigahan or sana malaman din natin yung reason, no? Kung ano yung mga nagiging cause para alam rin natin kung ano ba yung mga precautionary measures na kailangan nating i-take. Yes. Yan, para makaiwas din sa sunog. Kasi kahit isipin natin na may insurance yan, covered yan, mapapalitan, iba pa rin guys yung stress, di ba? Oo, na kasi syempre, nasunugan ka, yung mga gamit mo, yung mga documents mo, yan, yung mga important importante, documents talaga. Hindi mo naman yan ilalagay sa tapat ng pinto. Malamang nakasecured yan sa mga kwarto ninyo, which is hindi mo na siguro matakbuhan kapag may sunog na. Yeah. So, hopefully, wala nang mangyaring mga sunog or maapula agad kung magkaroon man. Yes. Yes. So yun, tignan natin yung ating nabiling fire Maliit lang naman to extinguisher. guys. Meron pang malaki nito. Yeah. Pang lang din talaga, pang bahay lang talaga siya. So, yeah. Cute nga, yeah. Kiddie size. Yeah. So, balak namin ilagay dun sa may pinto. Doon na lang siguro sa may Siyempre, pinto. wala pa kami guys sa tangke pa rin ng barbecue. So, hindi pa rin kami nagba-barbecue grill. Yeah. Yan, pero may mga kapitbahay kami may barbecue grill. So, dapat, pa rin talaga tayo. Ready. Ito kasi guys, fire extinguisher, bawal to nilalagay sa floor. Kailangan nakahang to. Kasi bawal lamigin yung ilalim na to eh. So, mawala ng bisa kapag So, may pressure. Ganyan. Yeah, pagka in case of emergency, hilahin lang natin to. Ito. Itong lock na to. Alright. So, yun. Yun lang naman guys, no? Just for awareness tong video na to. Yeah. And, yun, no? I think, yun nga pala, no? Meron din akong nabasa. Aside dun sa ka-work ko sa Nordstrom, na naapektuhan ng sunog sa New Brighton. I think meron din tayong kababayan na na-displace ng sunog. So, hindi ko lang alam kung saan yung bahay doon, pero apektado din sila and meron pa nga rin silang toddler. Yeah. So, makikita rin ito ng mga taga dito. So, kung part kayo ng mga Calgary Filipino groups, yan, makikita nyo kung saan pwede mag-donate, saan sila pwede kontakin, or saan sila pwede matulungan. Yes. Yan, so hopefully, no, ay makaahon din sila or malagpasan din nila itong unos na nangyari. Kasi ang hirap talaga guys, masunugan. Yeah. So, yun nga guys, mabuti na lang din nagre-ready tayo para Yan, kung naman ay wala tayong pagsisiyan sa huli. Diba? Yan. So, yun lang muna guys, no? I hope hanggang dito na lang muna ang ating video for today. So, if you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!